Ito po ang sinabi ng nanay ni Rene. Okay, latest po, 12 hours ago. 'Di ba na nagsasuggest na parang itong si Coach Tab ay hindi talaga yung main na kumbaga person of interest, kundi ang mga players. So eto mga kaloys, okay, kaya siguro nilagay, okay, yung mga pangalan ng players doon sa kabaong at mga signature nila. So ito po mga kaloys, galing mismo to sa official Facebook page ng nanay ni Rene. Sabi niya dito, sana hindi makapaglaro yung mga players na kasama doon sa training ng pagkawala ng anak niya. Okay? Hanggat hindi ko malalaman kung ano talaga ang nangyari sa anak ko. Please. Okay? Sana maintindihan niyo ako. Make sense. Okay? Ngayon mga kaloys ang suggestion ng nanay ni is dapat, 'di ba, thorough investigation dito sa mga 18 players kasi sila po nandun sa dagat eh. 'Di ba? The fact na 6 sa kanila nagbigay ng statement sa interview, hindi nagtugma ang kanilang statement, 'di ba? So magko-question ka talaga, nagsasabi pa talaga sila ng totoo. Nag-gets yung point ko mga kaloys. Kasi sa dami nila, 15 ang marunong lumangoy. Nasaan sila? Nasaan yung 12? Saang posisyon sa dagat yung 12? Bakit hindi malinaw? Hanggat hindi nga malinaw mga kaloys, patuloy na patuloy yung paging kritiko ng mga Pilipino dito sa mga players. Kasi sila po ang talagang makakasagot eh. Kung sino yung huling kasama ni Rene na buhay siya, kung sino yung kasama ni Adili na buhay siya, dapat doon mag-focus. Right? Para ma-review talaga, may kapabayaan ba talaga, negligence? Hindi pa rin natin nakuha yung yung statement ni Coach Tab na parang napilitan lang siyang basahin yung apology. 'Di ba? Na parang sabi niya na hindi ko alam na malalim pala. Parang hindi nagme-make sense mga kaloys. Parang napilitan lang siguro si Coach Tab na sabihin to after 8 days kasi gawa na yung script. 'Di ba? Imagine sinabi dun sa interview nung ni Sam at saka ni Kiefer na bago daw sila pumunta dun sa tubig, nag-discuss daw itong si Coach Tab about trip current. Right? So parang sa akin mga kaloys, parang hindi siya nagme-make sense or baka yun talaga ang script para madiin si Coach Tab na alam pala ni Coach Tab. Kasi ang nila 'di ba parang aksidente, okay? Walang initiation, negligence. Sinong sisihin? Si Coach Tab. Parang ganun siguro yung script. And takes at mga kaloys hindi ako naniniwala doon sa sinabi ni Sam or the probability is very low na totoo yung sinabi ni Sam na itong si Divine ay mayroon parang pulso. Okay, pulse. Right? So, sino ang sisihin noon? Di ba yung yung rescuer na hindi rin nagtutugma doon sa salaysay ni Sam na sabi ni Sam ay hindi naman hindi man na rescue ng ng rescuer siya. Kami talaga una nakakita. So nag-conflict na ang statement. And sabi ng rescuer 30 minutes daw doon sa nangyari saka tumawag ng rescue. At tiningnan natin what's the probability na hindi na talaga ma-revive. Sabi nga doon, yung critical talaga pag may nalulunod, within 4 to 7 minutes ay kailangan na siyang i-revive. Otherwise, yun na mahirapan na siya i-revive. And yun na nga, sabi ni Ian Espinosa, nung nakita daw si Rene, ay nagpa-purple na daw yung dito. Ibig sabihin nun, naubusan na ng oxygen yung katawan. Kaya nagpa-purple na ang lips. And mayroon ding nag-post na ex-girlfriend ng isang player na may access pa rin sa kanyang account. Hindi nagbago yung password. Na ngayon ang nag-apologize na parang nagme-make sense yung sinasabi niya dito sa mga statement ng mga players. Nagtugma. Okay, yung purple
nagtugma din sa dun sa ex-girlfriend ng isang player. Sabi ko, bakit magsasabi itong ex-girlfriend? Doon nga nakita ko na ito parang si ay may karanasan, itong si Ian Espinosa, okay? May karanasan na nambabastos ng babae. Siguro isa din sa nabastos, kaya siguro nagsalita. Di ba? So, aside from that mga kaloys, meron na tagpuan na iPhone 14 Pro Max sa isang players, pero i-analyze din natin mga kaloys kung nagme-make sense ba yung sabi ng witness na hawak niya ang iPhone 14 Pro Max ng isang player at yun na nga, gusto niyang ibigay sa nanay ni Rovilyn. Okay? Yun yung abangan natin. Pero ang dami natin mga mga kaloys i-analyze. So, comment lang kayo dyan mga kaloys. Ano sa tingin nyo ang nangyayari?